Magandang gabi po sa lahat ng naka-online ngayon, nanonood sa atin. Dalawang gabi po tayong hindi nakapag-live. Una nung Sunday, tapos kagabi na Monday. Hindi na po natin kinaya kagabi kasi every Monday po kasi may klase ako sa College of Law. Dalawang klase ko sa College of Law mula 2 p.m. mula 3 p.m. hanggang 9 p.m. Kaya pagkatapos ko ng klase, nagdidiretso na ako ng live. Ay medyo pagod ako kagabi. Kaya hindi po tayo nakapag-live. Pero ngayon, sabi ko hindi pwedeng hindi tayo mag-live ngayon kasi ang dami ng mga nangyayari sa ating bansa, mga balita, mga kaganapan na alam kong gustong-gusto niyo ng pag-usapan. Nangunguna diyan itong makikita natin sa picture. Binisita ni Bongbong Marcos at ng kapatid niyang si Amy, si Sara Duterte doon mismo sa Davao City. Ano kaya ang pinag-usapan? Ito kaya ay mga hulugan na kaya ito na tuloy na yung tambalan ng Marcos at Duterte. Ano kayang mangyayari? Marcos ang presidente, vice president si Sara, o Sara ang president, vice president si Bongbong. Yan po, pag-usapan natin yan. At saka yung isa pang pag-usapan natin ngayong gabi, ito na namang nangyaring nakakalungkot na pangyayari ng pamamaril. Isang 52 years old na matandang ginang binaril ng isang pulis ng Quezon City. Ito po kahapon lang ito eh. Kahapon ng gabi sa Fairview. Sa Fairview, Quezon City. So pag-usapan din po natin 'yan. Nakakalungkot, Nakakalungkot itong mga nangyayaring ito sa ating bansa. Pero bago 'yan, hintayin muna natin yung iba pa nating mga viewers, lapit na mga kaibigan at makinig kayo. Nasaan man kayong bahagi ng Pilipinas, nasaan man kayong bahagi ng mundo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Yan po, pag-usapan natin. Muli po ang ating introductory song. Sa lupa, inangaw
ng tao, dati-rati ay katahimikan ng musikang nagpapatulog sa mga bata, walang puwang sa mundo. Ngayon ang lupang hindi na nato ay nagsusumamo, at ang kanyang luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin niyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong dadamhin kabilang sa inyo. Dul mga kaigsunan, nung paminaw kamo, tuna ko'y dala ng mga balita ikan sa bangwato. Gusto kong alipahibalo ang mga istorya na hitabo sa banwagisan nato. So yan po ang kantang Balita. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. So pag-usapan na po natin ang mga balita, ang mga kaganapan sa ating bansa na kailangan po nating mabigyang paliwanag. Marami po tayong mga kababayan na nasa loob man ng ating bansa o nasa labas ng bansa na sa tindi ng fake news ngayon, sa tindi ng disinformation, alam ko pong marami ang ating mga kababayan uhaw na uhaw sa katotohanan. Sa panahon na laganap ang fake news at panlilinlang sa mamamayan, napakarami ng ating mga kababayan naghahanap ng kaliwanagan. Kaya po, ito po ang ating misyon. Ito ang misyon ni Attorney Enzo Recto, ang maibahagi po ang ating nalalaman para po matulungan ang ating mga kababayan sa pag-unawa ng mga pangyayari at kaganapan sa ating bayan. Natutuwa ako na ang ating mga kababayan, lalo na mga kababayan natin sa ibang bansa, talagang sumusubaybay sa atin. Ibig sabihin po niyan, kahit naman malayo sila sa ating bansa, kahit ang kanilang buhay doon ay mas maganda naman sa buhay natin dito sa Pilipinas, pero nandun pa rin yung pagmamahal nila sa ating bayan. Nandun pa rin yung patriotism, yung pagmamalasakit sa bayan natin. Minsan nga, mas nakakalungkot pa na parang mas grabe pa yung pagmamalasakit ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, nasa Amerika, Canada, Europa, Japan. So, ang ating mga OFWs na nasa Hong Kong, Taiwan, Middle East, makikita natin yung kanilang pagmamalasakit. Nag-message sila sa akin, Attorney, salamat sa iyong pagtalakay. At least nalalaman namin ano ba talaga ang nangyayari sa ating bayan. Kaya natutuwa po tayo. At dito rin sa ating bansa, kahit naman ang ating mga kababayan ay hirap sa buhay, pero nagkakaroon pa rin sila ng panahon na makinig sa mga ganitong pagtalakay. Ibig sabihin po niyan, interesado ang ating mga kababayan na malinawan. Kasi sa nangyayari ngayon, nalilito na ang ating mga kababayan, alin na ba ang papaniwalaan? Inalis pa yung ABS-CBN sa TV, at ang mga media ay kinokontrol na ng gobyerno. Halos ang mga balita, ang mga lumalabas sa TV, ang mga lumalabas sa radyo, ang mga lumalabas sa social media, panay mga disinformation at fake news na kinakalat mismo ng gobyerno. Kaya naghahanap ang ating mga kababayan ng alternatibo na mapagkukunan nila ng balita at ng mga paliwanag sa mga balitang nangyayari. Kaya ito po yung ating misyon. Ito yung Attorney Enzo Recto. Gabi-gabing talakayan natin. Mamaya ko po ito tatalakayin kaugnay sa naging pag-uusap
na nina Bongbong Marcos at Sara Duterte. Mamaya po natin yan. Unahin muna natin ito. Ito pong si Hensi, itong si Hensi Zinampan ay isang police master sergeant. Naka-assign po actually ito sa Krami. Nakakalungkot ito. Kagabi lang ito, mga alas 9 ng gabi. Medyo blurred yung picture pero tingnan nyo po. Hawak niya yung ulo ng matandang babae. Hawak niya, 52 years old. Habang sinasabunutan niya sa ulo, tinututok niya yung baril at sabay putok. Yan po yung nakikita natin dyan sa picture. Ganyan po, nakakalungkot na po ang nangyayari sa ating bansa. At natutuwa naman po tayo, alam niyo po sa nangyayari ngayon, kahit ang ating mga kababayan, yung dating mga Makaduterte, ngayon, nagbabaliktara na tulad nito. Yan, itong nanonood sa atin ngayon, si Intoy Caballero. Sabi niya, mabuhay ka, insurekto. Ito si Intoy Caballero, dati itong Makaduterte, pero ngayon, naliwanagan na. Marami pa yan, marami pa tayo mga kababayan na talagang unti-unting namumulat. Kasi tingnan nyo naman, ito pong dinidiscuss ko ngayon. Nakakalungkot ito. Medyo madilim lang kasi yung camera nung kinuha yan. Na-video po yan. Hindi ko lang kasi napi-play yung video nito. Pero makikita nyo po dyan, hinahawakan. Yan pong lalaki na yan nakatayo, yan ito. Si Hensi Zinampan, Police Master Sergeant. Hinahawakan niya sa ulo, sinasabunutan yung matanda, sabay tinutok yung ulo sa liig, sa ulo. Tapos pinutok. Yan, patay ang matandang ginang. 52 years old. Alas 9 po yan ng gabi. Matapos ang pangyayari, hinuli itong si Hensi Zinampan. Pero ito naalala natin itong nasa kaliwa, ito si Nuesca. Ay nitong alam natin yung nangyari naman doon sa yung nangyari doon sa mag-inang Frank at Sonia at Frank Gregorio doon sa Panikitarlac. Ito rin, matindi rin itong galit ng mamamayan, itong kagagawan nitong si Nuesca. Pero sinundan pa. Itong nasa kanan, ito yan si Hensi Zinampan. Ito yan. Yan. Pulis na naka-assign din sa Krami. Kaya nakakalungkot po yan. Nakakalungkot na ang nangyayari sa ating bayan. Ang dahilan po niyan, kasi laganap na ngayon sa ating bansa ang kultura ng karahasan. Laganap na ang kultura ng karahasan. Kumbaga, ang ibig pong sabihin niyan, ang pagpatay ng tao dito sa ating bansa sa ngayon, para na lang pumapatay ng manok. Isipin niyo po, itong si Nuesca, nung pinatay niya yung mag-inang Sonia at Frank Gregorio, walang pagdadalawang isip, pinutok niya doon sa ina, tapos sunod doon sa anak. Yun, napakatindi. Ito namang nangyari kay Hensi Zinampan, tingnan niyo naman yung ginawa. Hinawakan sa ulo, sabay tutok ng dulo ng baril sa liig, sa ulo, pinaputok. Para na lang bumabaril ng manok. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating bansa, kultura ng karahasan. Yan po. Kaya malungkot po ito, malungkot na nangyayari ngayon. Nangingibabaw ang kultura ng karahasan. At ito po, pagsisimula pa lang kasi ni Duterte, pagsimula pa lang ni Duterte, talagang, kahit nang magkakandidato pa lang si Duterte, sinabi niya naman talagang, magiging madugo kung pag siya'y naging presidente, pangulo, talagang magiging madugo ang kanyang administrasyon. Kasi talagang yung ginagawa niya sa Davao, gagawin niya daw sa buong Pilipinas. At ito na nga, nung nagsisimula pa lang si Duterte noong 2016, maraming mga extrajudicial killings. Yan, nakikita natin sa picture. Mga linalagyan na lang dyan ng huwag niya akong tularan, pusher ako, adik ako, panay, pinapalabas na nanlaban. At sa record mismo ng mga independent human rights groups, aabutin sa 30,000 ang namatay sa madugong kampanya ng gobyerno kontra sa droga.
Kaya kaya yung buong panunungkulan ni Duterte mula 2016, 2017, 2018, patayan dito, patayan doon, kill, kill, kill. Hanggang sa ang mismong mga pulis, para sa kanila, ang pagpatay ay normal na lang. Para na lang pumapatay ng manok. Kaya yung sinasabi nga nating kultura ng karahasan. Kaya itong sinwiskan ng pinatay yung mag-inang Frank at Sonia Gregorio, na parang namarilang ng manok. Ganon din itong si Hansi Sinampan, itong pinakikita natin ngayon. Yan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Kaya kahit pa itong si Eleazar na kinikwelyuhan niya si Henry Sinampan. Kahit pa itong si Eleazar na sinasabing maayos na Director General, babaguhin daw ang PNP, hindi niya na yan basta-basta mababago. Unang-una, hanggang lang naman siyang November. Pangalawa, itong si Eleazar, kahit pa naman maganda yung kaisipan niya, ay yung mismong presidente ng Pilipinas, siya mismo yung nagpo-promote, siya mismo yung tataguyod ng kultura ng karahasan. Mismong si Duterte, hindi pa nagbabago. Talagang patayan dito, patayan doon pa rin ang nangyayari. Kaya kahit yung mga pulis, yung pagpatay sa kanila parang normal na lang. Kaya mahirap yan. Hindi po kaya yan na hindi po kayang matapos itong kultura ng karahasan na sinasabi natin dahil lang sa nakaupo ngayon si Eleazar. Kahit pa maayos si Eleazar, hindi kaya. Kasi mismong yung buong institusyon ng PNP, talamak na yung kultura ng pagpatay, yung kultura ng karahasan. Kaya napakahirap. Napakahirap ng yan. Actually, kung ititingnan natin, ang PNP kasi, kung babalikan natin nung panahon ni Marcos, ang PNP, noong panahon ni Marcos, marami na yung mga pang-aabuso. Hindi pa yan PNP noon. Yan yung INP, Integrated National Police. Noong panahon kasi ni Marcos, yung police nakasanib sa PC, Philippine Constabulary. Kaya noong panahon ni Marcos, ang police na tinatawag noong INP, Integrated National Police, combined yan sa Philippine Constabulary, yung PC. Kaya ang tawag noon yan, PCINP. Hindi pa yan PNP. O yung mga nanonood sa atin ngayon, nawala pa noong mga panahon ni Marcos. Ganyan yon nung panahon ni Marcos, PCINP. Ang may hawak ng PCINP noon ay si Ramos. Ang may hawak naman ng Armed Forces noon ay si General Ver. Ay sa dami ng mga pang-aabuso noon panahon ni Marcos, pareho ang AFP at saka PCINP involved sa maraming mga human rights violations, mga pagpatay. Kasi nung panahon ni Marcos, marami ring mga extrajudicial killings, mga summary executions, mga pagtutorture. Karamihan noon ang gumagraduate ng PMA nung panahon ni Marcos ay mga napupunta sa PCINP at saka sa AFP ay mga abusado. Kaya nga nung panahon ni Marcos, mismong yung mga PC kasama ang INP, kahit pulis sila, pero kasama sila sa counterinsurgency, yung mga pinaghihinalaang mga NPA, yung mga aktivista noon, dahil nasa ilalim ng martial law, pinaguhuli rin yan ng panahon ni Marcos, kaya abusado rin yung PNP noon. Ay, hindi, yung pulis noon, yung INP. Ang ginawa nung panahon ni Cory, para ma-reform, kumbaga para mabago ang attitude, mabago yung yung ugali at saka yung orientation ng pulis. Inalis na yung PC at yung pulis ginawa na lang PNP. Kaya nabuo yung Philippine National Police Law. Para sa kaalaman ng mga nanonood natin, bakit ginawa nilang PNP? Ang purpose noon, ipakita na ang PNP o ang pulis ay hindi militar. Civilian sila. Kaya nga ang PNP ay civilian in character, hindi militar. Para makita yan sa PNP law, una, yung mga ranggo, kung dati nung panahon ni Marcos, PCINP, ang ranggo ng mga pulis ay general, colonel, major, captain, lieutenant. Nung panahon sa ilalim ng Philippine National Police Law, PNP Law,
hindi na tinatawag na general, hindi na tinatawag na colonel, hindi na tinatawag na major. Hindi na ang ranggo sa PNP, hindi na military, kundi Director General. Ang pinakahepe ng PNP ay Director General. Kaya PNP, Director General. Kaya yung mga ano natin, Senior Superintendent. Kahit yung mga pulis, Senior Police Officer uh, uh, Senior Police Officer 1, SPO 1, Senior Police Officer 2. Yun yung mga ranggo na, hindi na siya lieutenant, hindi na major. Bakit? Para ipakita na yung PNP o yung police ay civilian. Kahit yung uniforme nila, yung gagamitin nila sa pagpasok sa trabaho, yung regular nilang uniforme, ano na, yung blue na khaki, hindi na combat uniform, hindi fatigue. Gagamit lang sila ng patig, yung camouflage kapag may mga operation. Pero kapag yung pagpasok sa opisina ng pulis, kailangan sila naka yung kanilang blue na uniform. At ang mga opisyal nga nila may kurbata pa diyan. Ang ipinapakita nito na dapat ang pulis hindi na dapat isipin na militar sila. At dahil hindi sila militar, dapat ang kanilang orientation o yung laman ng isip nila ay to serve and protect the people. Yun yung kanilang ito yung gustong pagbabago ng PNP. Kaya dinisolve na yung PC, hindi linagay sa AFP kasi hindi naman military ang pulis. Linagay siya sa DILG, Department of Interior and Local Governments. Kaya yung PNP, nasa ilalim siya ng DILG kasi civilian siya, hindi naman siya military. Ang purpose niyan, kaya makikita natin na yung PNP law, ang purpose niyan ay para mabawasan na yung kaisipan ng mga pulis na sila'y military. Na ang mabawasan yung kaisipan na ang pulis para silang katulad ng army na militar. Hindi. Itinitraining sila na sila'y civilian. Civilian in character ang PNP. Sa katunayan, ang isang ginawa pang pagbabago, yung magiging mga opisyal ng PNP, hindi na kukunin sa PMA, sa Philippine Military Academy. Kaya nagkaroon ng sariling academy ang pulis para doon nila i-training yung kanilang magiging mga officials din, yung mga high-ranking officers, yung mga police officers na maghahawak ng mga importanteng posisyon sa PNP, hindi na sa PMA kukunin. Kaya nagkaroon ng Philippine National Police Academy doon sa Silang. So, ang dapat po natin makita dito, importante yung pagbubuo ng PNP law para sana mabago na yung ugali ng pulis na hindi na siya tulad ng militar. Una, yung mga opisyal niya hindi na kukunin sa PMA, kundi may sarili na siyang training school, Philippine National Police Academy, na mas ang orientation ay hindi military. Bagamat, siyempre, yung pagmamarcha, yung pananamit, kailangan, siyempre, yung discipline mo ay military ang discipline mo. Pero sa orientation o sa laman ng isip, hindi ka militar. Iiwasan mong maging abusado ka. Dapat ang iniisip mo, to serve and protect. Yan yung purpose ng PNP law. Ang problema, sa papel lang halos nangyari. Kahit nung mga sumunod na administrasyon after ni Cory, ang sumunod kasi dyan si Ramos, pagkatapos ni Ramos si Erap, kahit sa mga sumunod na administrasyon, yung gustong mangyari sa PNP parang hindi nangyari. Kasi kahit nung panahon ni Erap Estrada, sino ba ang PNP chief noon? Si Lacson. Na-involved din sa maraming korupsyon yung PNP. Tulad nung Kuratong Baleling, mga PNP rin ang nasangkot doon. Tapos si Lacson mismo nga, nasangkot din. Yung si Bangkaw, opisyal ng PNP yon, nasangkot din sa pagpatay nung kay Daser at Corbito. So, ang nangyari sa PNP, yung original na yung purpose na mabago ito, ay hindi nangyari. Kasi kahit nung mga sumunod na administration after ni Cory, yung naging patakbo pa rin ng PNP para pa rin militar. Kaya kahit yung isip ng mga pulis, para pa rin silang militar. Kaya kahit yung mga
mga gustong mangyari na wag silang maging abusado, hindi pa rin magkaroon pa rin ng maraming police abuses. Ang malala pa nitong panahon na ni Duterte ay talagang lalo na ngayon, yung disiplina, yung pagiging sibilya ng PNP, yung pagpoprotect, paglilingkod sa sibilya ng PNP, halos nawala ngayon sa panahon ni Duterte. Kasi ginamit ni Duterte ang PNP sa mga niya, doon sa kanyang mga pagpapatay, doon sa war on drugs, at ngayon naman dito sa pagpapatay sa mga aktivista. Kaya yung PNP sa ilalim ni Duterte, lalong naging malala. Yung mga abuso, lalong naging malala. Kasi yung purpose na ang PNP ay maging tagapaglingkod, tagapagprotekta ng mamamayan, lalong hindi nangyari. Kasi kahit si Duterte, pinopromote niya sa PNP na ang mga kaisipan na prinomote niya sa PNP na yung kultura ng pagpatay, kultura ng karahasan, prinomote niya ito. Kasi kailangan niya ito sa kanyang kampanya sa war on drugs. Kaya naman, yung PNP na rine-reform na sana, isinasaayos na sana, mas lalong lumala sa ilalim ni Duterte. Binusog pa ngayon ng mga tinaasan ang sahod ng pulis, mas tumaas pa sa mga teachers. Lalong ang mga pulis, lalong nung binusog na ni Duterte ng mga pagtaas ng sweldo, mga benepisyo, lalong naging sunod-sunuran ang PNP o mga pulis sa kung anong pinapagawa ni Duterte. At yung mga opisyal naman ng PNP, pagkatapos mong maging opisyal ng PNP, pagkatapos mong manungkulan bilang PNP officer, binibigyan ni Duterte ng mga matataas na posisyon sa sibilyan na gobyerno. Kaya halimbawa niyan, pagtapos ni Sinas, bibigyan na naman daw ng posisyon, mataas na posisyon sa gobyerno. Itong si Ilyasar hanggang November. By November, lalagay na naman yan sa mataas na posisyon sa gobyerno. Kaya, ang pulis, aktibo man at retirado, talagang sunod-sunuran kay Duterte. Sa katunayan, mas matindi pa nga ang pagiging loyal ng PNP kaysa sa AFP kay Duterte. Para ipakita sa mga pulis na suportado ni Duterte ang PNP sa lahat nitong ginagawa, sinasabi niya, huwag niyong pansinin ang mga human rights na yan. Pag nag-operation kayo, pag naglaban, bubunot pa lang ng baril, unahan nyo na, barilin nyo na. Ganon ang tinuro ni Duterte sa mga pulis. At kung walang ebidensya, taniman nyo ng ebidensya. Ganon ang mga tinuro ni Duterte sa PNP. Talagang nabaluktot yung Ako kasi nagturo ako sa mga criminology students. Ako yung mga 3 taon din ako nagturo sa mga magiging pulis sa isang college dito sa Bicol. Nagturo ako ng criminal law, justice. Ito kasing mga magpupulis, mayroon niyang mga subject sa law. Actually, 3rd year, 4th year, may subjects yan sa law. Halimbawa, yung criminal law 1, yung tungkol sa mga krimen. Criminal law 1, nag-aaral sila niyan. Yung mga principles tungkol sa krimen. Sa College of Law, mayroon mga subjects na criminal law. Criminal law 1 yan, criminal law 2. Mayroon silang subjects din sa PNP. Akong nagtuturo nun. Pangatlo, mayroon din silang subject sa criminal procedure. Yung tamang pag-aresto, tamang pag-serve ng search warrant, yung mga procedure na naaayon sa batas, yung rule, yung paano ba mag-aresto ng tao, paano ba mag-search kung may warrant, yung paano ano ang karapatan ng mga akusado batay sa ating konstitusyon at batay sa ating rules of court. Pinag-aaralan yan ng mga nagpupulis kasi nandun yan sa kanilang curriculum. Kasi nagturo ako ng 3 taon sa isang criminology school dito sa Bicol. Kaya pati evidence, mayroon silang subject sa evidence kasi yung rules of court sa evidence, nag-aaral din sila niyan.
maraming mga yung mga criminal law subjects at saka criminal procedures, mayroong subjects na ganun ang PNP. Kaya lang, ang problema, kahit man naman tinuro yun sa eskwelahan nung nag-aaral pa sila, kasi tinuturuan sila mismo ng criminal procedure, kung pagdating nila na maging pulis na sila, iba naman ang tinuturo at pinapagawa ng mga opisyal nila sa PNP at lalo na ng presidente, walang mangyayari kahit paano yung pinag-aralan nila. Kaya yan po ang nangyayari dito sa PNP ngayon. Lalong lumala. Kaya yung kultura ng karahasan, napakahirap na. Ang kailangan na lang talagang gawin, kahit pa itong si Eleazar, gaano man kaganda ng intensyon niya na ireforma ang PNP, hindi mangyayari yan. Kasi yung buong institusyon ng PNP ngayon ang nabulok. Yung buong institusyon ng PNP ang talamak talaga ang kultura ng karahasan. Kaya ang kailangan talaga niyan pagpapalit na ng gobyerno. Kailangang palitan ang nakaupong administrasyon. Kasi hanggang si Duterte ang nakaupo dyan, ang malinaw niyan, lalo pang lalala at lalala ang kultura ng pulisya. Yang mga nangyayari na yan na kultura ng karahasan, impunity, lalo pa yan na lalala. Lalo pa kung another 6 years yung susunod na administrasyon ay Sara Duterte na naman. Lalo pa ang tambalang Sara Duterte at Bongbong Marcos. Wala tayong maasahan magiging pagbabago. Kasi mismong si Sara Duterte, ang ugali ni Sara Duterte at kaisipan parang si Digong. Nagpo-promote din ng kultura ng karahasan. Kita nyo naman yung picture ni Sara doon sa yung picture niya doon sa Davao, binubugbog yung sheriff. Talagang kahit itong si Sara, ang kultura na ipopromote nito sa PNP, pagpapatuloy lang ng nasimulan ng kanyang amang si Digong. Yan ang malungkot. Kung gusto na nating matapos ang kultura ng karahasan, kailangan magpalit na tayo ng administrasyon. Hindi pwedeng, kasi ang sinasabi ni Sara, ipagpapatuloy ang mga ginagawang pagbabago ni Duterte. Anong pagbabago? Itong mga ito yung mga pagbabago tungo sa mas malalang sitwasyon. Yan ang nangyari sa PNP. Mas lalong madadagdagan ang mga tulad nito ni Nuesca, mga tulad nito ni itong pulis na to ngayon na nasangkot. Mas lalong dadami pa yan kasi yung kultura ng karahasan at ng impunity lalong lalaganap. So, ang makakabago lang talaga niyan, hindi kahit pa magaling ang Director General o hipi ng PNP, kahit pa maganda ang kanyang kaisipan tulad nga nitong ni Eleazar, gusto niya raw disiplinahin ang PNP, hindi po yan mangyayari. Kasi ang kailangan talaga, kung gusto nating i-reform ang PNP, i-reforma ang PNP, isaayos ito, talagang mag-overhaul. Kasi talamak ang naging na-distrong ka, kumbaga nasira ang kaisipan ng mga pulis. Yung mga dating abuso na nangyari nung panahon ni Marcos at yung mga abuso nung panahon ni Lacson, nung nandiyan pa siya, chief rin siya ng PNP, lalong mas lumala sa ilalim ni Duterte. At mawawakasan lang yan kung mapapalitan si Duterte. Yan. Ang problema, yung mga pwersa ng kadiliman, yung mga pwersa na gusto nating alisin at baguhin na, sila ngayon namamayagpag. Tingnan nyo ito. Nag-meeting si Bongbong at si Sara Duterte. Nung linggo yata ito, nag-meeting sila. Nag-celebrate ng birthday si Sara, binisita ni Bongbong at saka ni Amy. Yan. Ito yung picture nila. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, parang ang mangyayari sa atin sa 2022, pagpapatuloy talaga ng mga pinagagawa ni Duterte. At yung tambalan ng Duterte at Marcos, ay parang siya pa rin mangyayari sa 2022. Alam naman natin, itong administrasyon ni Duterte, ang tatlong pinakamalalaking mga
political leaders, itong sila Arroyo at Marcos. Yan, makikita natin sa picture, nakaupo si Digong Duterte, nasa gitna si Arroyo, at nasa si Imelda Marcos. Yan yung tinatawag nating MAD eh. MAD. Marcos, Arroyo, Duterte. Ay ang ginawa ni Duterte, binalik ang mga Marcos. Nung mga nakaraan, ang Marcos, bagamat nakabalik sa politika, pero dun pa lang sa Ilocos Norte. Dun lang sila sa Ilocos. Sa panahon sa panahon ni Duterte, ganap na kumbaga yung pagpapanumbalik ng Marcos nangyari kay Duterte. Unang-una, yung sinusuka ng mga tao na record ng mga Marcos ng pagnanakaw at pang-aabuso, ang simbolo niyan ay yung hindi linilibing ang bangkay ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Pinapayagan lang siya doon sa Ilocos. Pero ang ginawa ni Duterte, inilibing sa libingan ng mga bayani. So parang tinuri ngayon si Marcos na bayani. At mula noon, lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi naman nakakaalam ng nangyari nung panahon ni Marcos, parang lumalabas na si Marcos ay magaling na leader. At marami na ngayon ang nag-iisip na kaya kung ibalik natin yung panahon ni Marcos. Maganda daw yung panahon ni Marcos, golden years ng Pilipinas. Kaya parang yung 10 billion dollars na ninakaw ng mga Marcos, parang nawala na, nakalimutan na. Yung mga pinapatay, tinorture nung panahon ni Marcos, mga pang-aabuso, parang nakalimutan na. Kaya ngayon, kung tingnan nyo, kung umaasta si Imelda sa mga pagtitipon, parang wala lang. Kasi tingin nila, wala na, limot na ang mga tao sa kasalanan nila. Tingnan nyo itong si Bongbong, kung makatawa, parang walang ninakaw, walang nangyaring pang-aabuso ng panahon nila. Yan ang malungkot ngayon na nangyayari. Na-rehabilitate, kumbaga nakabalik ang mga Marcos. Pero ang gusto ng mga Marcos, hindi lang simpleng nailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi lang simpleng hawak na nila yung politika ng Ilocos Norte. Hindi lang simpleng may naging senador na sa kanila. Ang gusto talaga nila, makabalik sa Malacanang. Yan ang gusto ng mga Marcos. At ang iniisip, at mangyayari sana yan kung nanalo si Bongbong sa Vice President noong 2016. Salamat na lang at tinalo siya ni Leni. Pero yung ambisyon ng Marcos, na sila naman ang humawak sa Malacanang, hanggang ngayon na nanatili yan. Kaya lang, ang problema ng mga Marcos, sa election sa 2022, hindi sila papayagan ng mga Duterte, hindi sila papayagan ni Digong na sila yung humawak ng Malacanang sa 2022. Kasi siyempre, ang gusto ni Digong, si Sara. Kasi wala rin tiwala si Digong kay Bongbong Marcos. Yan yung dyan. Kasi ang iniisip ni Digong, paano kung presidente na si Bongbong sa 2022, tapos pag 2023, lumabas yung warrant of arrest ng ICC, baka isurrender siya ni Bongbong sa ICC. Siyempre, magpapabango si Marcos kung siya ng presidente. Papakita niya na wala siyang sinasanto. Kaya pwedeng isurrender niya si Duterte sa ICC. Ayaw ni Digong nun. Magpapasiguro siya. Kaya talagang inaano niya na si Sara ang magpresidente. Para pumayag si Bongbong na maging vice lang ni Sara, kinakailangan wag siyang manalo sa recount. Kaya hindi nanalo sa protesta si Bongbong. Ang inaasahan ni Bongbong, tutulungan siya ni Duterte na ibraso yung Supreme Court, yung Presidential Electoral Tribunal. Ay hindi naman ginawa ni Duterte yon. Kasi may ibang laro si Duterte. Maraming nag-aambisyon magpresidente, si Bongbong Marcos o si Pacquiao. Si Pacquiao, akala niya dahil ginawa na siyang party president ng PDP Laban, akala niya, pinakilala pa siya ni Duterte na ang susunod na presidente ng PDP. Akala ni Pacquiao, siya na ang magiging presidente na imamanok ng PDP Laban. Ganon din si Bongbong. Akala ni Bongbong, tutulungan siya ni Duterte kasi pinakilala na siya ni Duterte nung nagsisimula pa lang ang totoong vice president ng Pilipinas. So parang pinapakilala ni Duterte si Bongbong na siyang nanalo sa protesta. Akala naman ni Bongbong talagang tutulungan siya ng mga Duterte. Ang hindi naisip ni Bongbong at ang hindi naisip ni Pacquiao,
Ginagamit lang sila ni Duterte, pero sa bandang uli, talagang ang papatakbuhin ni Duterte ay si Sara. Ngayon, ah, isa na naman ginawa ni Bongbong, inimpeach si Leonin. Hindi na naman lumusot sa impeachment kay Leonin kasi wala namang instruction si Duterte sa mga kongresista na ipalusot yung impeachment kay Leonin. Walang instruction ang Malacanang. Kung may instruction sana ang Malacanang tulad ng pagpapasara ng ABS-CBN, gagawin yan ng mga congressmen. Pero wala. Kaya yung maniubra ni Bongbong na i-impeach Leonin, hindi na naman nakalusot sa Kamara. Nare-realize na ngayon ni Bongbong na wala, hindi niya kayang labanan ng Duterte. So iniisip niya ngayon, ang options na ngayon ng mga Marcos, tatakbo pa ba si Bongbong na presidente o magbibisi na lang? Ang ayaw niyang banggain ng Duterte. Kaya itong pagbisita ni Bongbong kay Sara sa birthday nito, pagpapakita ito na pinag-iisipan niya yung pagiging vice. At yun ang gustong mangyari ni Duterte, na magtambal ang Sara at Bongbong. Kasi si Sara ay Mindanao, South, samantalang yung Ilocos ay Luzon, North. Kaya yung South at North, Mindanao at Visayas at Luzon. Yun yung inaasahan nila. At saka yung Marcos din kasi malakas din yan doon sa Waray, sa Leyte. Kasi si Imelda Marcos ay galing ng Leyte. Ngayon, para magawa nila yan, kailangan nila Marcos Duterte, Duterte Marcos, kailangan nila si Arroyo. Kasi si Arroyo, marami rin itong mga kongresista, maraming governors, mayors, yung lakas in UCD. So ang ginawa nila ngayon, nagpaplano sila ng koalisyon sa 2022, itong tatlong ito. Marcos, Duterte, Arroyo. Kaya itong si Cusi, itong nasa kanan ni Duterte, ito yung nagmamaniobra ngayon sa PDP laban na si Pain si Pacquiao. Ay itong si Cusi, tao ito ni GMA. Nung panahon ni GMA, secretary ito, gabinete ito ni GMA, si Cusi. Ayan. Ito rin yung may pakana nung Tanimbala. Itong nung panahon ni Pinoy. Kaya sirang-sira si Pinoy noon. Kasi ito yung may pakana si Cusi. Tao talaga ito ni Gloria. Ito ngayon ang nagmamaniobra para sipain si Pacquiao. Kaya kung makikita natin yung mga nangyayari ngayon na pagsipa kay Pacquiao, kagagawa nito ni Cusi, yan ay bahagi ng laro nila GMA. Yung nagsasalita doon sa pagtitipon ng PDP laban, si Lambino, tao rin yun ni GMA, si Atty. Lambino, si Raul Lambino. Kaya ang nangyayari ngayon, ang nabubuong alyansa ngayon para sa 2022 ay Duterte, Marcos at Arroyo. At yan ang malungkot. Matindi yan. Kasi lahat ng pera na ninakaw, ang ninakaw ni Marcos, ang ninakaw ni Arroyo, ang ninakaw ni Duterte, gagamitin sa election 2022. Plus yung ninakaw ngayon dahil sa COVID, yung mga inutang na hindi nagamit, yung suporta pa ng China, babaha talaga ng pera ang election 2022. Dahil magsasama-sama itong mga ito. Arroyo, Marcos, Duterte. Kaya yan po ang malungkot. Yan ang malungkot na nangyayari. Yan po ang Kaya yan pong ngayon, ang nabubuong alliance ngayon, kung tatakbo si Sara Duterte as president, si Bongbong ang vice, si GMA naman, tatakbo si Gibo Teodoro sa lineup na yan. O, tao yan ni GMA. Si Gibo Teodoro. Tapos, ang mga leaders ni GMA ng mga Arroyo, yung lakas in UCD sa iba-ibang probinsya, susuporta rin sa Arroyo ay kay Duterte at Marcos. Kaya malakas ang grupong ito. Kaya tayo na naghahangad na ng pagbabago ng ating bansa, lalo't higit dapat tayong magsumikap na palakasin ang ating pwersa, ang ating hanay. Kasi itong mga ito,
Itong Duterte, Marcos, Arroyo, ito yung nagsasama-sama ngayon. Kumbagay ang nabubuo ngayon ay pagsasama-sama ng mga pinaka masasamang pwersa sa Pilipinas. Pinaka matinding nagnakaw sa kabanang bayan, Marcos, Arroyo, Duterte. Ito yung mga pinakamatitinding magnanakaw, mga mandarambong sa bayan natin. At hindi lang mandarambong, mamamatay tao. Alam naman natin ang nangyari sa panahon ng mga Marcos, kung ilan yung kanilang pinapatay, pinakulong sa pagdideklara ni Marcos ng martial law. Alam din natin nung panahon ni GMA, dyan yung panahon na ng marami ring mga pinatay, extrajudicial killing, sila Palparan. Yung panahon din yan ni GMA. At yung panahon ngayon ni Duterte, ito na yung pinakamasahol, nalampasan pa yung ginawa nung panahon ni Marcos. At sila ngayon ang magsasama-sama. So kung yan ang mananalo sa 2022, another 6 years tayo ng mas malalang pagpapatuloy ng lahat ng mga sinusuka natin ngayon. Korupsyon, patayan, pang-aabuso. Kaya kung nagmamahal pa tayo ng ating bayan, sana magkaisa tayo. Labanan natin itong namumuong alyansa ng mga Duterte at Marcos. Matindi po itong mangyayaring ito. Ngayon, may balibalita, may nagpupus kay Duterte, kay Digong na maging Vice President. Pag-usapan po natin yan sa sunod na gabi, sa Thursday. Kasi bukas ng gabi pag-usapan natin, sino ba talaga ang dapat na magandang maging manok ng oposisyon sa pagka-presidente at Vice President? Kung tatakbo si Vice President Leni as President sa 2022, sino ba ang maganda niyang maging Vice President? Kung hindi naman tatakbo si VP Leni na President, sino kaya ang magandang pampalit sa kanya na maging Presidente? Yan po, pag-usapan natin yan bukas ng gabi. Yan yung topic natin. Kasi naka-announce ko na yan matagal na. Pero sa mga nangyayaring ito, kung ayaw natin na manalo ang pwersa ng kasamaan, itong pwersa ng Duterte, Marcos, Arroyo sa 2022, kailangan natin magkaisa. Ang problema sa atin, sa halip na magkaisa tayo, walang ginagawa kundi siraan ang kapwa niya antay. Tulad nga ang Bunyog, tulad si Insurrecto. Grabe ang mga paninira, grabe ang mga atake. Kaya nga napakaganda nitong post ni John Marasigan. Sabi ni John Marasigan, nakakaumay na, pagising ko pa lang, puro paninira na sa isang grupo. At leader nito ang nababasa ko. Ang bigat nyo, dalahin, time to cleanse my friend list. Pasensya na po. Tama, si June. Kumbaga nakakaumay na. Itong mga naninira sa akin, kay Insurrecto at sa Bunyog, parang wala nang ginawa. Ilang na yan. Walang katapusan na So paano natin matatalo? Paano natin matatalo itong mga ito? Kung ang pinagkakaabalahan nyo ay atakihin si Insurrecto at ang Bunyog. Yan ang nakakalungkot. Kaya tama yung sabi ni Jun, nakakaumay na, pagising pa lang daw niya, panay paninira na sa Bunyog at sa kay Insurrecto. Yan yung malungkot po. Kung gusto nating matalo itong mga ito, huwag maghari ito sa 2022. Tigilan na natin ang mga paninira ng kapwa-antay. Kaya ako, hindi ko pinapatulan yung mga na yan. Kaya lang nakakalungkot, tama si June. Ang nakakaumay na. Wala nang ginawa, kundi isipin nyo naman, akusahan akong Marcos loyalist daw ako at DDS daw ako. Narinig nyo ngayon kung paano ko tinitira si Marcos at si Duterte. Tapos sasabihin nyo Marcos loyalist ako. Anyway, ang Bunyog ay sige lang. Patuloy lang ang Bunyog sa pagpapalakas. Ito, noong Pitsa 30 ito, nagtipon-tipon ang mga leaders ng ito. Nagtipon-tipon yung mga leaders yung mga miyembro ng Bunyog. Ito, assembly ito ng Bunyog sa isang barangay sa Antipolo, sa barangay San Luis. Makikita natin yung tarpaulin ng Bunyog sa unahan. Bunyog Pagkakaisa Party. Ito po. Kaya patuloy ang paglawak ng Bunyog.
Sa Antipolo Rizal po ito, sa Barangay San Luis. Napakaraming mga ano natin. Kaya natutuwa naman tayo na ang Bunyog sige lang, ano? At ang kabataan ng Bunyog dumarami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang youth, ang kabataang Bunyog ay lumalakas. Dito tayo umaasa sa mga kabataan. Ito yung pag-asa ng bayan, ano? Kaya yan po, ano? Saluduhan natin ang Bunyog, saluduhan natin ang mga pagsisikap nito. Kasi sa huli, hindi naman tayo sa huli ang makakapanalo sa atin kung mayroon tayong organisasyon sa mga bayan, sa mga barangay, sa mga syudad. Dapat mayroon tayo. Tulad nito, sa isang barangay, mayroong ganyang pwersa. Dapat lahat ng barangay sa Pilipinas, mayroon tayong ganyan. Sa ganyan lang tayo mananalo. Kahit paanong ingay natin sa social media. Sa atin kasi napakarami ang iingay sa social media. Akala mo, ang magpapanalo sa eleksyon, social media. Ang magpapanalo sa eleksyon itong mga taong ito. Kaya kailangan natin silang paliwanagan. Kaya dapat sa iba't ibang mga barangay, magkaroon na ng mga organisasyon. Para kung tatakbo si VP Lening presidente, kailangan mayroon tayong makinarya. Tulad niyan, Barangay San Luis, Antipolo. Kung mayroong ganyang pwersa, mayroon ang mga ngampanya sa Barangay San Luis. Gawin dapat ang gawin natin sa buong Pilipinas. Kaya yan po ang ano natin, ano? So patuloy nating suportahan ang mga pagsisikap ng Bunyog. Kami yung sa iba't ibang bahagi ng 11 regions, mayroong na ang Bunyog, chapters. Sa 17 na rehiyon ng Pilipinas, 11 regions mayroong chapter ang Bunyog. So patuloy sa paglakas at hayaan na natin yung mga paninira na yan, mga atake na yan, attacking personal. Ang importante, ang Bunyog ay patuloy sa paglakas. Ayan. So muli po, magandang gabi sa lahat, 10:70 na. Bukas po ng gabi ang tatalakayin natin, sino ba ang dapat nating maging presidente na pambato ng oposisyon? Kung si Vice President Leni Robredo, ang pambato natin, sino ba dapat ang maging Vice President niya? At kung hindi naman tatakbo si Vice President Leni Robredo, sino ang pwedeng pampalit natin na susuportahan sa presidente? Yan po ang pag-usapan natin bukas ng gabi. Kasi maraming nagtatanong sa akin yan. So ipaliwanag natin bukas ng gabi. So manood po kayo 9:00 bukas ng gabi. So bilang pagsasarap po natin, magkaisa po tayo na mamamayan. Tayo'y katulad ng walis tingting. Kung hindi tayo nagkakaisa, wala tayong lakas. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin. Ngunit kung marami, hindi mo na kakayanin. Ayan. Sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiimig. Kahit alam nilang lipunan ay pinag-iba, wala raw magagawa, mabuti pang tumahimik. Kailan nakikilos, kailan kahahakbang, hihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin. Ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha.
maiwan. Ngayon ay tayo na, kumilos humakbang, nasa pagkakaisa ang paglaya.